Mga kababayan, ang aking pagbibitiw. Oo, tama kayo sa narinig nyo. Nagbitiw na si Vice President Sara Duterte bilang miyembro ng kabinete ni Pangulong Bongbong Marcos at DepEd Secretary at Vice Chairperson ng NTF-ELCAC. Ngayon lang po yan, kakapasok lang po ng balita at panoorin po natin ang speech po ng ating Vice President Sara Duterte. Maraming nalungkot, meron ding natuwa. Bakit? Hindi na sila mahirapan mag-recruit dyan ngayon sa mga Sana paaralan. all. Naku, ano nang mangyayari ngayon kung wala na po si Vice President Sara Duterte dyan sa DepEd. Ito po yung video. Into digital infrastructure in order to address the congestion and avoid learning disruptions during times of calamity. Today, an additional 2,000 last-mile schools have been given internet connections through satellites, while 305 schools have been connected through fiber internet. By the end of 2025, we aim for all schools to be connected. With the emergence of technology and social media, our learners also face new and emerging challenges. Hindi biro ang maging mag-aaral sa panahong ito. In order to provide a safe and conducive learning environment for our learners, we have launched a centralized reporting system through the Learners' Rights and Protection Office. By providing a hotline, we remind each learner that they are never alone. We continue to provide awareness and work with partner agencies to shield our learners and teachers from all forms of abuse, illegal drugs, terrorism, insurgency, and all forms of criminal activities. In our thrust to promote inclusivity, we continue to strengthen the alternative learning system and our special needs education. No child should be left behind. Teachers are truly the cornerstone of any education system. We have worked tirelessly to address your concerns through the National Educators Academy. We have provided avenues for teacher training and professional development. We have provided personal accident insurance to assist our teachers when they need it most. We have removed all administrative tasks to unburden our teachers, to bring them back to the classroom, and to allow them to focus on teaching. We have also given our teachers their much needed rest, a 30-day, no mandatory or voluntary tasks break, which they are currently enjoying as we speak. I did not do this alone, nor do I claim to have done so. I would like to take this moment to express my profound gratitude to those who took part in this journey. To our partner agencies in the national government, thank you for your commitment towards a whole-of-government approach for basic education. To our local government units, thank you for keeping education and the youth as priority projects year in and year out. To our private sector partners, whether foreign or domestic, thank you for your resolve as education champions. To my DepEd family, Execom, Mancom, Central, Regional, Division, and school officials, teachers, and non-teaching personnel, thank you for your unwavering support, hard work, and dedication to serve the Filipino people. Mabuhay kayo. To our teachers, words can never capture how grateful the nation is for your sacrifices, for your passion, and for your unrelenting commitment
to rearing the youth. Salamat sa suporta, salamat sa pagiging matatag. The nation will forever be in your debts. Sa 2 taon nating pagsasama, ang kwentong nabuo natin ay kwento ng kapit-bisig na pagtaguyod sa adhikaing maitatag ang isang bansang makabata at batang makabansa. Ngunit anumang kwento, kahit gaano kaganda, ay sadyang nagtatapos rin. Earlier today, June 19, 2024, I sought an audience with the President and tendered my resignation as the Secretary of Education effective July 19, 2024. I have given my 30-day notice to ensure the proper and orderly transition for the benefit of the next Secretary. Mga kababayan, ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Bagamat hindi ako magpapatuloy na mamamahala sa kagawaran, patuloy pa rin nating itataguyod ang kalidad ng edukasyon na nararapat para sa Pilipino. Hindi man ako ang tumatayong kalihim ng edukasyon, mananatili akong isang ina na nagmamatyag at titindig para sa kapakanan ng bawat guro at bawat mag-aaral sa Pilipinas. Para sa isang matatag na Pilipinas. Mga kababayan, lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan, at bawat pamilyang Pilipino. Syukuran. Thank you. Ano nga ba ang naging dahilan ni VP Inday Sara Duterte bakit biglaan siyang nagbitiw? Hindi naman niya pinaliwanag, hindi naman niya sinabi kung ano yung naging dahilan. Pero alam naman natin na mukhang ginagamit na lang daw siya. Ayon po yan sa ibang mga supporters, ay mukhang ginagamit na lang siya. Tapos na eleksyon eh. Tapos na eleksyon. Tapos ngayon, kung ano yung mga desisyon dyan sa kabinete ni PBBM, baka meron siyang mga hindi nagustuhan sa pamamaraan, malalaman po yan sa mga susunod na araw kung ano po yung lalabas dyan. Kasi may dahilan po yan. Nitong nakaraan lang, ay inamin na po yan ni VP Inday Sara Duterte na wala na pong unity team. Nung election lang yon. At nanalo si PBBM, alam nating lahat kung anong dahilan, sinong nakahatak. Mas malaki pa nga ang boto ni VP Sara kay PBBM, di ba? Mas malaki pa. Kaya ngayon, diyan sa DepEd, may natuwa na diyan. Unang-una, si Franz Castro, sino pa ba yung mga anti-Duterte diyan? Tuwang-tuwa tong mga to. Yun yung gusto nila. Pero maraming mga guro, maraming mga hindi natuwa or nalungkot, pero nirespeto naman po nila yung desisyon ni VP Sara Duterte. Kayo, anong masasabi niyo po dito? Alam niyo ba ang pwedeng maging dahilan bakit po bumitaw na po dyan si VP Sara? Comment po tayo dyan. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.